Pastora Michelle, at magandang umaga po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Magandang gabi din po dito sa North America. Tayo po muli ay nagkagalak at tayo nagtipon upang kakain. Pakainin ng ating mga kaluluwa dahil na po sabi ng salita ng Panginoon na hindi po tayo nabubuhay naman sa tinapay pagpus po sa salita din po ng Panginoon. Minsan pa, Panginoon, kami nagpapasalamat kahit sa sandali ito, kami po ay mauuto sa inyong paanan upang makapakinig. Dalangin po namin na ikaw po magturo sa amin. Papasukin mo po ang mga salitang ito at ikaw din po ang magpapabunga. Salamat po, Panginoon. Have your way, take full control. Even na mga kapatiran po namin na nasa jail po. Salamat in Jesus' name. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil siya po ay buhay na buhay at siya po ay omnipresent, siya po ay naririto sa amin dito. Nandiyan din po siya sa inyo dahil tayo po ay nagkatipon-tipon. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay patungkol po sa pagsamba. Paglinggo po, pag nagkakasalubong, kahit dyan po, kung nasimbahan po dyan, kung nagsasalubong po, tinatanong saan ka pupunta, ay magsasamba. Pupunta ako sa simbahan upang magsamba, ganun po, di ba? Yun po yung sagot. Pero ibalin po natin ang usapan dahil pwede po tayong pagsamba kahit saan. Ang tunay po ng pagsasamba ay sa puso po. At hindi po siya limitado sa pag-aawit, sa pagpupunta sa bahay-sambahan, kundi isa po siyang pamumuhay. Yung alay na buhay. Kaya ating pong tingnan paano ba sumamba kahit saan. Paano ba natin sasabihin na ang altar ng pagsamba ay ang puso natin mismo. Una po, sagutin ko muna natin ang tanong, bakit ba tayo sumasamba? Basahin po natin siya sa Psalm chapter 95, verse 6 to 7. Sabi po dyan, dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyarihang hari sa lahat ng mga Diyos. Siya ang may-ari ng kailaliman ng lupa at tuktok ng mga bundok. Sa kanya rin ang dagat pati ang lupain na kanyang ginawa. Halik kayo, bumuod tayo at tumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Dahil siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga mamamayan, na gaya ng mga tupa sa kanyang kawan, na kanyang binabantayan at inaalagaan kapag narinig ninyo ang tinig niya. Tayo po ay sumasamba dahil siya po ang Diyos natin, siya po ang lumikha sa atin, at hindi lamang sa atin, kundi lahat ng nakikita natin sa sanlibutan ito. Lahat ng pinagpupuhanan natin ng kabuhayan, lahat po ay pag-aari niya. Siya po yung kataas-taasan, siya po yung kabanal-banalan, siya po yung pinakamakapangyarihan. Kaya dapat lang po, nararapat lamang po na siya ay sambahin. Kaya po sa iba't ibang dako po ng mundo, kahit po sa atin dyan sa Pilipinas, napakarami pong simbahan. Pero at pag sa atin po, sa inyo po mga kapatiran dyan, nakarehas po, paano tayo sasamba? Parang ganun po. Pero hindi po problema, kasi sabi nga po natin, pwede po tayong sumamba kahit saan. Dahil ang altar ng pagsamba ay walang iba kundi ang ating mga puso. Ang mga puso po natin. Ang pagsamba po sa Grego ay prostonio. Grego na salita ng pagsamba is prostonio. Ibig sabihin po niya ay pagyuko. Pagyuko o pag-alay o pagsuko. Yun po ang pagsamba, yun po ang ibig sabihin ng pagsamba. Ang pagsamba ay pag-alay, pagsuko sa Panginoon, pagsuko ng buhay, pagsuko ng pag-alay ng puso. Bakit po ini-interchange natin yung buhay at puso? Dahil sabi po sa Proverbs chapter 4, verse 23, sabi po niya, Proverbs chapter 4, verse 23, higit sa lahat, ingatan mo ang sa ibang version po, sabi niya puso, guard your hearts, for it is the wellspring of life. Lahat-lahat ng ginagawa sa buhay na ito, lahat ng ninanais, lahat ng iniisip, lahat ng pinagsasasabi, lahat ng
lahat ng nararamdaman, lahat ng galing po yan sa puso. Kaya po sabi niya, everything you do flows from it, sa puso. Kaya ang sentro talaga ng buhay ng tao ay ang puso. Kaya kahit sabi po ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya na ang dapat na pagsamba ay ang pag-alay ng buhay. Kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinawawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Kaya ang tunay na pagsamba, mga kapatid, sa Panginoon ay ang pag-alay, paghandog ng sarili o nitong buhay. Yun po yung pagsamba. Kaya po sabi natin na hindi po kailangan we have to go to church para sumamba. Ang pagpunta po natin sa simbahan para makipagtipon ay kaparte lamang po. Kailangan po natin pumunta, kailangan po natin magtipon na ganito upang magpalakas, upang magpalakasan, upang mag-encourage ng bawat isa. Pero ang pagsamba po, pwede po tayong sumamba kahit saan. Dahil dito po nakikita po natin na ang pagsamba, ulitin po natin, ay ang pag-alay, ang pagsuko ng buhay o ng puso. Puso is, kung ano yung laman ng puso, kung ano yung ninanais ng puso, yun yung ibinubuhay natin. Kaya kung paano tayo namumuhay, ganun yung puso natin, ganun po. Kaya sabi ng Panginoon na ang puso ng tao, ayon kay Propeta Jeremiah chapter 17 verse 9, inabot natin ang puso. Ang puso ng tao ay mandalaya, higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Likas po sa puso ng tao ang masama. So, dulang masama. Desperately wicked, sabi sa English. Likas-likas talaga. Pero, salamat dahil nga po pumunta si Jesus upang Kanya po ipako ang lahat ng pagkakasalan natin sa krus, upang malinisan po ang puso ng mga tao na nakapakinig ng Ebanghelyo at lumapit sa Kanya. Mga nanampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sila po yung mga nalinisan ng pagkakasala. Sila po yung naalis po yung pagkasudulang masama ang puso. Kaya, ano na ang mangyayari sa puso pag ibibigay natin sa Panginoon? Malilinisan po yan. Sabi po sa Proverbs chapter 23 verse 26, sabi po dyan, ito po ay mga wise words po ni Hari Solomon na kinukumpara po niya na ang Ama, ang Diyos ay Ama, at ang mga mananampalataya po siya po yung mga anak. Kaya dito po sabi ng Diyos Ama, anak, makinig kang mabuti sa akin. Oh, okay. In English, it says, Son, give me your heart. Sabi niya, bigay mo sa akin ang inyong puso. Let your eyes delight in my ways. Bigay mo sa akin ang puso mong marumi na yan. Ang puso mong likas na masama, subdulan ang kasamaan. Bigay mo sa akin. And let your eyes delight in my ways. At magsaya ka sa sistema ko. Sabi niya, kaya ang gagawin natin, diba, sabi natin na ang sumasamba ay ang tunay na sumasamba ay sumasamba sa Espiritu. At naniniwala po ako mga kapatid na nabuhay na po tayo sa Espiritu. Kasi kung hindi po tayo nabuhay sa Espiritu, hindi po tayo makakapagsamba. Sa ilang beses na siguro na pag-Bible study natin, marahil na ituro na sa atin kung paano mabuhay sa Espiritu dahil tayo po ay likas na patay. Dahil nga po sa kasalanan, pumunta po si Jesus, at Kanya pong inako ang lahat ng pagkakasalan natin, inalis po niya ang mga kasalanan, pag tinanggap po natin siya sa ating buhay, at nalinisan po ito, nabuhay po ang ating espiritu, at makakapagsamba po tayo. At ang ating pagsamba ay hindi lamang limitado sa pagsayaw, pag-awit, pagpunta sa bahay-simbahan,
o sa simbahang gusali, bagkus po sa araw-araw na pamumuhay. Dahil na po, ang buhay na ito ay inialay o isinuko ang pusong ito sa Kanya o ibinigay. Ganun po. Ngayon po mga kapatid, titignan po natin ang katangian ng isang pusong sumuko na sa Diyos. Ang isang sumasamba, ang isang tunay na sumasamba, na hindi lamang sumasayaw, umaawit, nagsasamba, hindi po, it's not ending there, hindi po limitado po doon, hindi po doon nagwawakas. Bagkus po araw-araw na pamumuhay, pagkagising pa lang, sabi po natin ang sambahan, ang altar ng sambahan ay ang ating mga puso. Pinapasok si Jesus, pinapasok ang Diyos sa ating puso, kaya kahit saan po pwede po tayong sumamba. Kaya ito po, ang katangian po ng isang sukong buhay o isinukong puso, inialay na buhay, inialay na puso. Unang-una po, tingnan po natin siya sa 1 John chapter 5, verse 2 to 3. 1 John chapter 5, verse verse 3. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Atin pong ikakabit o i-connect po ang pag-ibig sa pagsunod. Sabi po natin na ang Diyos ay kamangha-mangha, kahanga-hanga. Siya po yung lahat ng maganda ay siya yung siya yung may superlative degree. Siya yung pinaka sa lahat, kaya kamangha-mangha. Kung tayo po ay mamamangha, di ba, sasabihin mo, wow. Ang salita sa, sabi niya, awesome. Kahanga-hanga talaga. Dito po, ay, hindi ko alam, parang wala naman po ako nakita sa Pilipinas, may yung, yung magandang tanawin na lang. Yung mga magagandang tanawin, di ba, pag namasyal ka sa isang magandang lugar, mapapamangha ka sa mga magagandang tanawin. Ganda pa lang yun ng tanawin, mas lalo pa ang Diyos. Dahil ang Diyos ay napakabuti niya, napakabait niya, napakapangyarihan niya, mas lalo pa tayong mamamangha, mas lalo pa siyang kahanga-hanga. At kung meron tayong kinahahangaan, tendency susundan. Diba? Tendency i-idolize yan. Tendency ay parang hahangaan talaga ng buong puso, higit pa sana ang paghanga natin, ang pagsamba natin sa Panginoon dahil siya nga po yung kataas-taasan. At dahil sa pagsamba po na yan, iibig po tayo sa Kanya. Sabi po dito sa binasa natin sa salita ng Panginoon, ang umiibig ay sumusunod. Kaya ang prueba po na umiibig ay sumusunod. Katulad din po sa mag-asawa, di ba? Pag mahal mo yung asawa mo, sinusunod mo, gusto niya ganun din po. Ang tanda ng pagmamahal ay ang pagsunod. Ganun din, biblical po yan. Ang Panginoon ang nagsabi. Alagad ng Panginoon sa pamamagitan ng Santo Espiritu. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang utos. Ano nga pa ba yung mga utos ng Panginoon? Ang dami-dami pong utos ng Panginoon. Pero, nung nagpunta po si Jesus dito sa mundo, sinamarize po niya sa, I think it's in Matthew chapter 22, verse 27 to 30. Sabi po doon na, yung dalawa, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, sinamarize po niya lahat o pinagkaisa po niya lahat ang mga kautusan sa Old Testament. Lahat, ang dami-dami. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, ang dami-dami. Pero sabi ni Jesus dito po, basahin po natin siya. Sumagot si Jesus, ito po ay tanong, ano ba ang greatest, dakilang utos? At ito po yung sagot ni Jesus. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat.
sabi niya. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang inyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautosan ni Moses at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalak ay sa dalawang utos na ito. Ibig sabihin, pag sinunod natin itong dalawang utos na ito, nasunod na natin ang lahat ng kautusan na naibigay kay Moses at mga propeta. Dalawa lang. Pero ito ay sinamarize pa ni Pablo. Kasi paano natin iibigin ang Diyos na hindi natin nakikita? Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 13 to 14, sabi niya, itong kautosan na ito, ang mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo magtulungan, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. See? Ang dami-daming utos, sabi ni Jesus, dalawa. Mahalin ang Diyos. Pangalawa, mahalin ang kapwa katulad ng pagmahal sa sarili. Pero dito sabi niya, ang buod ng buong kautusan ay ito sa isang utos na ito. Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ito po yung nananambang tao. Ito yung buhay na suko. Minamahal niya ang kapwa niya. Katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Bakit po ito nasabi ni Pablo? Dahil hindi po natin pwedeng mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung yung nakikita nating tao, hindi natin kayang mahalin. Hindi po, kita nga natin, hindi natin kayang mahalin ang Diyos pa kaya na hindi nakikita. Kaya mga kapatid ko, ang patunay po na ang isang puso ay nagmamahal, at isang puso ay suko at naialay at tunay na nananamba sa Panginoon ay nagmamahal ng kapwa. Balingan po natin ang ating mga kaupo natin, katabi po natin at sabihin, mahal kita. Tunay na pagsamba, nagmamahalan. At ang napagmamahalan ay hindi lamang po sa salita. Dito po nakikita din po natin sa ibang version, sabi po niya, paglingkuran, service, kung may kailangan, kung may nangangailangan, parang dadaloy lang ba sa isipan, parang automatic na gagawin. Likas, magiging likas sa isang taong tunay na nananamba ang magmahal sa kapwa. Likas, dumadaloy sa buhay ng isang sumasamba ang tumulong sa kapwa. Hindi sasabihin, oy, tulungan natin si Kat, tulungan mo ako. Pag nakita nila may nangangailangan ng tulong, automatic po yan. Sumasambang puso, ganun po yun. Ganun po ang katangian ng isang nananambang puso. Puso na alay, buhay po na iniupo o isinupo sa Panginoon. Kaya naiiba po mga kapatid. Kaya kahit sa dinami-dami ng tao na nagsasabing, ako'y sumasamba, ako'y devoto, kung hindi po ito nakikita sa buhay, wala pong pagsamba. Wala pong tunay na pagsamba. Isa pa po, ang isang tao na may sukong puso o inialay ang buhay sa Panginoon ay likas sa kanya ang pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Mababasa po natin siya sa Psalm chapter 95 verse 1 to 2. Lagi masaya yan. Laging umaawit, kahit naliligo, umaawit yan. Kahit napakaraming problema, umaawit yan. Hali kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato, malakas na sandigan, na kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya natin isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Magkaano yan, magkaakibat yan, laging magkasama ko ang pagiging papagpuri, masayang pagpupuri at pasasalamat. Kahit napakainit, salamat Panginoon. Buhay na buhay tayo. Ako, kahit napakalamig, salamat pa rin. Hindi
yung common na narinig na ang init naman. Pag malamig naman, ang lamig naman. Parang walang ang isang sukong buhay, kahit sa anong sitwasyon, sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 25, na give thanks at all times. Kahit may bagyo, kahit may anong klase man ng suliranin sa buhay, mapagpasalamat pa rin. Dahil nakaupo pa rin ang Diyos sa kanyang trono, worthy pa rin siya ng pasasalamat, karapat dapat pa rin siyang parangalan, papurihan, luwalhatiin kahit sa anumang kalagayan. Dahil He remains to be God all the time. Hindi po base sa ating kalagayan. Ang pagsamba, ang pasasalamat, ang kasiyahan, base lamang po sa Kanya. It's all about Him. Patungkol lamang po sa Kanya. Kay buti-buti po niya. Mga kapatid, kahit po tayo dumadaan sa mga pagsubok, biblikan po na nakakaraos din po tayo, itatawid po tayo ng Panginoon. Kaya lagi pa rin po ulitin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Lagi po pa rin magkaroon ng mapagpasalamat po na puso. Yun po yung tunay po na sumasamba. Yun po yung puso na tunay po na isingaw po sa Panginoon. Inialay sa Panginoon. Kasi pag nakaalay po tayo, pag nandito po tayo sa kamay ng Panginoon, wala po tayong dapat ipangamba. Wala po tayong dapat katakutan. Kahit may bagyo pa man, itatawid po tayo ng Panginoon. Kaya lagi-lagi sana po na mapagpasalamat, mapag-awit, masayahin pa rin po because God is in control. Siya nga yung kataas-taasan, siya nga yung pinakamakapangyarihan, hindi po niya tayo pababayaan. Susunod po, dalawa na lang po. Ang isa po tunay na sumasamba ay lagi pong sabik sa salita ng Panginoon. Ito pong pag-upo natin, hindi po boring. Kung sumasamba po tayo, humahanga po tayo sa Diyos, hindi po boring ang kanyang salita. Hindi po nakakaantok, hindi po dulisan, parang hindi po ganon. Parang isa po siyang masarap na pagkain, ganon. Nasasabik tayo, mababasa po natin siya sa Psalm 119 verse 81. Psalm 119 verse 81. Sabi po dyan, napapagod na ako sa paghihintay ng inyong pagliligtas sa akin, ngunit umaasa pa rin ako sa inyong mga salita. Okay, so this version says that, but in other versions po sabi niya, my soul faints with longing for your salvation, but I have to put hope in your word. Ang pag-asa ay natatagpuan sa kanyang salita. Kaya, ang isang sumasamba ay laging kumakanlong sa salita ng Panginoon dahil nandun ang pag-asa. Saan po tayo tumatayo? Sa kanyang mga salita. Ang isang nakaalay na buhay, ang isang isinukong puso ay laging may pag-asa. At nahuhugot po yung pag-asa na yan mula sa salita ng Panginoon. Kaya lagi po tayong magbasa, lagi po tayong makapakinig. At ang huli po, marami pa po, pero we don't have the whole day here, kaya limitado po tayo. Number 5 po ay sabik po sa presensya ng Panginoon. Psalm 63 verse 1. Isang nananamba sa kahit saan, sa kahit anong oras, dahil ang altar ng pagsamba ay sariling puso kung saan nakaupo ang Espiritu Santo ay ito, O Diyos, kayo ang ating Diyos. Hinahanap ko kayo, nananagot ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Kung ganun lagi ang pakiramdam natin, lagi-lagi tayo naghihintay na tayo ay painumin ng Panginoon ng kanyang presensya. Parang isang like the deer that pants for the waters, may amin po tayo na gano'n. Isang
Ito dear. Kung sa na naghahanap ng tubig, na parang yung nalalangit na ang dila sa kahahanap ng tubig, parang ganun sana tayo. We thirst for God. We long for God. Katulad ng tigang na lupang naghihintay ng ulan. Ganun sana yung di ba ganun yung karamdaman mo pag hinihintay mo o gusto mong bisitahin yung mahal mo, ganun din sana. Mas higit pa. Dahil mas higit pa naman ang Diyos sa tao. Kung ganun po yung nararamdaman natin sa kapwa natin tao, di mas higit pa sana sa Panginoon. Yung uhaw natin sa Kanya, yun po, isa pong katangian ng isang tunay na sumasamba. Kaya magmula po ngayon, kung may magtatanong po na saan pupunta kung araw ng linggo, makikipagtipon sa mga sumasamba. Hindi po pumunta akong sasamba. Dahil pagkagising pa lang natin sa umaga, pagpadalangin pa lang natin, sumasamba na po tayo. Ang pusong sumasamba ay laging nananalangin kahit saan. Araw-gabi, nananalangin yan, nakikipag-usap yan, dahil sukong-suko yung buhay sa Panginoon. Yung lamang po maikli pong aral natin sa umagang ito, ang pusong tunay na sumasamba. Hindi limitado sa pag-awit, hindi limitado po siya sa pagsayaw-sayaw o pagpunta sa gusaling simbahan, kundi ang pamumuhay araw-araw na nakaalay sa Kanya. Sukong buhay, sukong puso. Maluluhod po ang Panginoon dahil yun po sabi niya sa verse po natin kanina sa Romans chapter 12 verse 1. Yun po ang kinalulugod po ng Panginoon. Karapat dapat na pagsamba. Kaya mga kapatid, kahit po nandiyan kayo, sambahin po ang Diyos dahil siya po ay karapat dapat na sambahin sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, at tayo po ang makikinabang. The more po na itaas natin ang ating pagsamba, the more din po na ibuhos niya ang kanyang pagpapala. Pagpapala sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat isa. Malay po natin kung yung klaseng pagpapala ay hindi natin inaasahan. Marahil paglaya, marahil pagbisita ng mahal sa buhay, marahil pag-cancel sa kung ano man na inilapag ng mga kaso dyan, malay po natin. Pero ang salita po ng Panginoon ay hindi bumabalik sa Kanya na walang nagagawa. Tinutupad po ng Diyos ang Kanyang mga salita. Kaya God bless po everyone. Let's pray po. Hallelujah. Salamat Panginoon sa pagtatapos ng pag-aaral na ito. Dalayan po namin na patuloy ka pong makapurihan at masamba sa puso ng bawat isa. Lalong-lalo po sa mga kapatiran po namin na nasa loob po ng mga selda na ito. Salamat dahil sa gabing ito. Pinaunawan mo po sa amin na pwede ka namin sambahin kahit saan, kahit tulog kami, kahit yung pang pinagagawa namin. Whatever we do, Lord, ikaw po ay maluluwalhati pag ang puso namin ay sukong-suko sa iyo. I-bless mo po ang bawat isa, mabungain mo po ang mga salitang ito sa buhay ng bawat isa. Kailangan po namin ito sa Panginoon Jesus. Amen.